Good day everyone. So I just want to share the camping lamp from Primitive. So kung gusto niyo ng camping lamp na small yung size pero maliwanag, this is the uh, good option. No? And pakita ko sa inyo kung bakit siya good option. So ito yung nakalagay sa box niya. So less lang yung English. May protection pad, then yung lamp, and then you have meron siyang dalawang cable, type A to type C, type C to type C, and the user manual. And the other side, so nakalagay dito na 5,000 milliampere 3.7 volts. I think ang battery na gamit dito is 21700, which is mataas yung capacity niya, ibig sabihin mas matagal yung runtime niya. And then the lumens, yung brightness niya kung gaano kaliwanag, that's 40 to 400 lumens. And the runtime is 8 hours to 50 hours, which is matagal. 6 watts. And then yung color temperature or yung brightness temperature, 3000 to 6500 K. And then the rest, ito na, charging time 4.5 hours. Parang nabasa no? Pero ano lang, hula ko lang siya. Weight niya is 114 grams. And then ito yung kanyang dimension. And ito yung diagram. And then yung battery indicator, may ilaw din siya sa harap. And that's it. Punta tayo sa product itself. First that you would observe, yung shape niya is tapered siya. Ngayon kung familiar kayo sa mga IGT table na gumagamit ng glass accessories, merong butas yun eh. I think pwede mo to ilagay doon para yung buong glass panel nung IGT accessories ay nag-glow siya kung ano man yung nakadrawing doon. And then kung ano yung nakasulat dito, Summit Glow, yun yung model niya, nakalagay, Summit Glow. And then yung size, which is yung nakalagay sa manual kanina, yung weight din, nakalagay na rin doon. Battery, yung spelling niya, medyo kakaiba, battery. Yan, 5,000 milliampere. And then yung material, watertight IPX4. So, pwede siya mabasa sa ulan. So, kung gagamitin nyo siya as perimeter light sa mga tent nyo or yung pwede mo rin kasi kabitan to ng nung stand. So kung sa ground mo siya ilalagay as part ng perimeter light, kung mauulanan, okay lang siguro. Huwag lang ilulubog. And then dito, meron siyang ilaw that will serve as your flashlight. And then this part is pwede mo siya isabit. And then meron ditong apat na ilaw, indication ng battery charge. Nandito yung power button. Yan. And yung charging port niya. Yan, type C. And then as I mentioned, meron ditong kabitan ng stand or tripod. And itong part na to is also magnetized. Yan. So pwede mo siya idikit sa metal surface. Isabit mo siya nakabaliktad, pwede, or kahit nakatayo para hindi siya madaling matumba. So all good siya. And then yung cycle ng light nito, first is yung flashlight niya, tapos yung flashlight na magfa-flash or blinking. Then after nun, dito sa ilalim, mapapansin nyo iba-ibang kulay ng mga LED. So meron ditong warm, meron ditong white, and then meron din ditong red para hindi masyadong or hindi lapitin ng mga insekto. Kasi sa camping, kapag warm or white yung gamit mo, lapitin yan ng mga insekto or yung mga gamo-gamo. So gamit ka ng red para hindi maging lapitin ng mga insekto. So after that, ma-adjust mo rin yung yung brightness nito, no? Kapag pinress mo yung power button ng matagal, depende kung nasa anong mode ka. Halimbawa, nasa warm ka, kapag pinress mo siya, pupunta siya sa, or parang siya, stepless dimming, kung anong brightness na prefer mo. So wala siyang low, medium, high na brightness. So stepless dimming siya. Both sa white, sa warm, at saka sa red. So that is so far what we have here. So proceed tayo sa pagtest ng ilaw. Kinakailangan yung if you wanted to change mode
sunod-sunod yung hindi dapat malaki yung agwat ng pause nung pag-press mo ng power button if you want to switch to different light mode. So first, flashlight, yan, flashlight, blinking, warm, tapos breathing, tapos white, combination ng white and warm, and then red, and then blinking red, SOS red, and then lahat sila. So maliban lang sa red, yung warm and white, tsaka yung flashlight. Yan. So dun sa stepless naman, sa ba dito, yan, press mo siya, hold lang, yan, so humina na siya. And then same goes sa kapag lumipat ka ng mode, yan, and then kapag sa red ka naman, so far, bumili ako ng apat nito. So, na-test ko na yung ibang naunang dumating. Kasi nung bumili ako ng isa, nagustuhan ko siya. Kaya bumili pa ako ng tatlo. And then, based sa usage ko, kaya niyang tumagal ng at least 3 nights. Or baka 5 nights pa. Kasi hindi mo naman gagamitin sa umaga to eh. So, pagdating ng nighttime, ng sunset, like mga 6 o'clock, use mo na siya as full brightness, and then pagdating ng lights out, mga 9 o'clock, 10 o'clock, i-lower mo na siya sa lowest, parang ambient light mo na lang siya, not really bright light para makita yung mga paligid kapag gumagalaw-galaw ka. So, kaya niya mag-last ng 3 to 5 days. Ganun ka tagal kasi nga 5,000 milliampere yung battery niya. So, I hope meron kayong may i-consider na another gear para sa camping essentials nyo. And if you like my video, don't forget to like, subscribe, and share. And thank you for watching. We'll see you on the next video. Have a good one. Take care.